Gusto niyo bang makita ang ganda ng Pilipinas? Samahan niyo akong maglakbay gamit ang aking bisikleta. At bigyan buhay ang magandang lugar na akin na pag-aralan nung ako elementarya. Ang nooy laman lamang ng pahina ng aking mga libro, ngayon ay bibigyan ko ng kulay. Tara, ikutin natin ang hilaw na ganda ng Pilipinas. Ako si Kiko Kalikasan at ito ang Philippine Loop Season 2. Nagsimula ako pumadyak sa tapat ng 7-Eleven kung saan ako nagpahinga at nagpalipas ng magdamag. Dito yan sa Bayan Lucena. Walang kilometro ang pinadyak ko hanggang sa mapasok ko ang Bayan Pagbilaw. At sa makailang ulit ko nga na pagdaan sa may Pagbilaw, ganito pa rin ang kalsada, sira-sira. Gamit na gamit kasi ang kalsada na ito ng mga truck na nanggagaling sa Maynila na naghahatid ng mga iba't ibang kargamento at produkto papunta sa Visayas at Mindanao. Hindi na nga nalalayo ang kalsada ng to sa may Santa Rita sa may Samar. Hanggang sa umabot na nga ako sa may Siksik Road o Pamanok kung tawagin. Protected land area ng LGU ng Atimonan ang lugar na to. Kaya lahat ng illegal na aktibidades ay may higpit ay nagbabawal dito, lalo ng illegal logging. At isa pa, napakaraming unggoy sa lugar na to. Kaya kapag pinutol nyo ang mga puno rito, tsak pati sila damay. Dahil kung kailangan mabuhay ng tao ng matiwasay, maging ang mga hayop, may mga karapatin din sila. At dahil nga walang kabyo ang bisikleta ko, nahirapan talaga umahon. Minsan, nagtutulak na lang talaga ako. Ito ang Old Sigsag Road o mas kilalang Bituka Manok kung tawagin. Isa ito sa pinakadelikadong kalsada ng Pilipinas. Dahil madalas nagkakaroon ng aksidente rito. Sabi nga nila, kung ayaw nyo kay Marcos, huwag kayong gagamit ng mga pinagawa niya. Dahil ang matandang Marcos ang nagpagawa na ito. Isama nyo dyan ang Philippine Heart Center, Lung Center, PICC, Araneta Coliseum, pati ang San Juanico Bridge. At huwag na huwag kayong tatanggap ng 13-month pay kung ayaw talaga kay Marcos. At aminin natin, kahit pa yung martial noon, magaan ang buhay ng mga Pilipino. Siguro hindi yun nalasa kasi hindi kayo batang 80s o batang 90s na katulad namin, pero maganda talaga ang buhay. Nang sahod ng tatay ko sa Meralco ay 2 piso lang kada araw. At pumapasok ako sa paalan na 25 tapos lang ang baon. At busog na ako nyon. May soft drinks at tinapay na. No treba. At pagkatapos ko tumambay sa may Bituka Manok, dumiretso na ulit ako sa pagpadyak. At tumambay naman ako rito sa may park ng Atimonan. At na may nakita ako nagtitinda ng karyoka, bumili muna ako. At diyan ko na rin kinain ang binili kong karyoka. Nang maubos ko na nga karyoka ay pumadyak na uli ako. Hanggang sa makalabas na nga ako ng Sigsag Road. Nang makalabas na nga ako ng Sigsag Road, 10 kilometro pa ang pinadyak ko hanggang sa makarating ako ng bayan ng Atimonan. At ang marating ko nga ang biwok nila, nagandahan talaga sa lugar, napakalinis. At sa dinabi-rabi na napunta akong biwok sa Pilipinas, ito na siguro ang isa sa pinakamaganda. Panotan niya lang nung padaan ako dyan, kaya ganyan ang itsura ng dagat. At ituloy ko na uli ang pagpadyak ko. At atibay nga naman talaga ng mukha ng sirena na to, ilang bagyo na nagdaan, nandiyan pa rin. Pero maraming uminto dyan para magpapicture. Masikat pa nga sirena na to kaysa kay Diwata, kay Joy Joy at kinin niya. Hanggang sa mapadaan ako sa mahabang shoreline ng kanilang labayan. Dati open to, ewan ko bakit talagang harang. Ang isa pa maganda rito sa may Atimonan, napakalapad ng kalsada kaya masarap talaga magbike. Hanggang sa mapadaan lang ako sa bayan ng Plaridel na dating tawag ay Siain. Ito talaga ang pinakagustong spot dito yung mga bukahan sa gilid ng kalsada. At napadaan nga ako sa kanilang bayan. Sabi na mo, gilid na ako! Bisa talaga may mga driver na kakaubos ng pasensya eh. Kahit nasa may gilid ng mga siklista, bubusinahan pa rin. Hanggang sa mapasok ko na nga ang bayan ng Gumaka. At dito na ako nagpahinga. Alas 3 pa lang ng hapon, nagpahinga na ako sa buwisis sa driver. At yan ang kwento sa likod ng 33 days ko sa kalsada. Maraming salamat sa panood and God bless.